Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kapitulo 11, versikulo 29 hanggang 32. At sa Ebanghelyong ito, sinabi ni Jesucristo na napakasama ng mga tao sa panahong ito. Naghahanap sila ng palatandaang mula sa langit, subalit walang palatandaang ipapakita sa kanila maliban sa nangyari kay Jonas. Kung paanong si Jonas ay naging isang palatandaan sa mga taga Ninive, gayon din naman ang anak ng tao ay magiging isang palatandaan sa lahing ito. At ito ang palatandaan tungkol kay Jonas. Si Jonas sa lumang tipan ay isang propetang tinawag ng Diyos na magbigay ng propesiya sa bayan ng Ninive upang ang mga mamamayan doon ay magbalik loob. Ngunit si Jonas ay lumayo. Siya ay tumakas sa utos ng Diyos. Bakit ba lumayo at tumakas si Jonas na para bang ayaw niyang gawin ang misyon na ipinapagawa sa kanya ng Panginoon? Sapagkat ang Ninive, ang bayan ng mga Assyria, ay ang kaaway ng bayang Israel. Ang mga ito ay nagwasak sa maraming lungsod, pumatay ng maraming tao, kahit pa nga ang mga inosenteng babae at mga bata. Kaya nga, si Jonas bilang tao ay hindi niya kayang gawin ang misyon na iligtas ang kanyang kaaway, sapagkat isa lamang ang ibig sabihin nito, pagmamahal sa kaaway. Kaya nga bilang tao ay nais niyang lumayo. Ngunit sa kanyang paglayo, nalalaman natin ang kasaysayan na ang bangka na kanyang sinasakyan ay binayo ng bagyo. Kaya siya ay itinapon sa dagat at siya ay nilulun ng isang malaking isda, at doon siya nanirahan sa sikmura ng malaking isda ng 3 gabi, 3 araw. At iniluwal siya nito sa bayan mismo ng Ninive. Ano ang palatandaan ni Jonas? Ang palatandaan ni Jonas na naganap sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo ay ang ating Panginoong Hesukristo ay 3 araw, 3 gabing pumasok sa libingan, sa madilim na kalagayan ng kamatayan at muling nabuhay. At ano ang misyon sa likod ng kamatayan, pagdurusa at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo? Para ipahayag ng Diyos Ama sa langit na mahal niya ang sangkatauhan, bagamat tayo ay kanyang naging mga kaaway. Sabi ni San Pablo sa mga sulat sa taga-Roma na noong kaaway pa tayo ng Diyos, namatay na si Hesukristo para sa atin, upang ibigay sa atin ang kaligtasan. Ang kamatayan at muling pagkabuhay na Hesukristo ay tanda ng pag-ibig ng kalangitan, pagmamahal sa ating mga kaaway ng Diyos, sa ating mga makasalanan na malayo ang buhay sa Diyos. Kaya nga, nung si Jonas ay dumating na sa bayan ng Ninive, iniluwal ng isda, ipinahayag niya na ang panawagan ng Diyos na magbalik loob. At mula sa hari hanggang sa pinakamaliit na mamamayan, sila ay nag-ayuno, nagdamit ng sako at nanalangin. At kinahabagan sila ng Diyos. Sila ay pinatawad at hindi nagginunaw ng Diyos ang bayang Ninive. Sa panahon ito ng Kwaresma, tayo ay inaanyayahan kung paano ang mga taga Ninive ay nag-ayuno, nanalangin at nagdamit ng sako. Tayo ay inaanyayahan na magsisi sa ating mga kasalanan. Makita na tayo ay malayo sa Diyos. Tayo ay kaaway ng Diyos. Ngunit maunawaan din na ipinadala ng ating Diyos sa langit ang kanyang anak na si Hesukristo upang ipahayag na bukas ang pintuan para tayong lahat ay magbalik loob sa ating Panginoon. Totoo, sa buhay natin, tayo ay naging mga kaaway ng Diyos. Ngunit ang kaaway ng Diyos ay kanyang iniibig.
Kaya nga isa sa mga utos na binanggit ni Hesukristo, mahalin mo ang iyong kaaway, sapagkat ito ay naganap sa kanyang katauhan. Si Hesukristo ang nawasak sa krus upang iligtas tayo sa pagkawasak sa kasalanan. Si Hesukristo ang namatay at pumasok sa libingan upang tayo ay ibangon sa kamatayan na dala ng ating mga kasalanan at bigyan ng bagong buhay. Isang bagong buhay na nakaugnay sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.